Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, paunang mensahe po ninyo ay new beginnings. Exciting ito para sa'yo. Taurus, meron kayong mga bagong chapter sa buhay ninyo na gagawin. You're going to start something fresh in your life. No? Depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng relationship, pwedeng commitment, no, with other person, pwedeng trabaho, career, negosyo, bahay, tahanan, diba? Kung ano nung venture, adventure, diba? It could be anything. Could be travel, no? So, depende sa inyong sitwasyon, but definitely, you will be excited, no, to enter a new situation sa buhay ninyo. We have enlightenment, and you will be enlightened sa ngayon. Siguro, naghahanap kayo or nagdadasal kayo for enlightenment, no? That could be related to the new beginnings energy na to. Baka nagdadasal kayo for confirmation, no? Siguro humingi kayo ng confirmation kung you are on the right path. Kung tama nga ba ang path na tinatahak ninyo sa ngayon. Siguro, nandoon, no? Along those lines, ang hinihingi ninyo ng enlightenment. We have courage, and you may need, no, to activate your courage and your inner strength sa ngayon for some reason, no? Siguro merong mga sitwasyon, ang iba sa inyo Taurus na napaghihinaan kayo ng loob, or baka nagdadalawang isip kayo, nagda-doubt kayo about yourself, no? So, itong advice sa inyo, no? Buhayin ninyo yung courage ninyo, okay? We have generosity. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo rito, Taurus, is going to give and receive at the same time. Siguro, nangangailangan ang iba sa inyo rito ng tulong or nangangailangan ng assistance ng iba. And at the same time, meron din mga taong umaasa sa iyo. At the same time, meron din siguro mga tao na gusto din, no, na humingi din ng tulong sa'yo. So, maybe meron ding mga umaasa sa'yo sa ngayon. Kaya, meron kang matatanggap, and of course, meron ka ding bibigyan. Meron ka din pag-share ng kung ano man ang mga bagay na matatanggap ninyo. We have elementals, nature spirits, and the 4 elements gagamitin ng universe, no? Yung nature spirits, para gabayan ka, para tulungan ka na manavigate mo ng tama ang inyong mga circumstances sa ngayon. So, be on the lookout for that kasi gagamitin ng universe ang 4 elements, no? Yung nature spirits, yung 4 elements, yung fire, water, air, and earth elements, no? At maaring may mga sitwasyon, no, na mangyayari dyan at yun ang magiging gabay mo. Yun ang maaaring gigising sa'yo. Yung ganon. We have your eternal spirit, higher self. Maybe you are going to tawag dito, connect, no, with your higher self. Maybe magko-connect ka, ang tawag dito, makikipag-usap ka ngayon sa inyong higher self, no? You are doing some kind of inner work sa ngayon, maaring time for reflection, introspection ninyo sa ngayon, you know, at intuition, no? Yung intuition ninyo is on point. So this is reminder din para sa inyo na mag-tune in kayo lagi sa iyong intuition because may guidance, no, na binibigay sa iyo. So maraming guidance ang ibibigay sa iyo. There is enlightenment. The universe is using the nature spirits and the 4 elements to guide you as well. Tapos meron din mga intuitive messages and nudges, no, na ipapadala sa inyo. So siguro meron kayong mga gagawin sa ngayon or may mga sitwasyon kayo wherein siguro naguguluhan kayo kaya hindi kayo nagkakaroon ng linaw sa inyong isipan or baka kailangan ninyo ng guidance sa ngayon para makapag-desisyon kayo ng tama, no?
We have currents of emotion, uncontrolled feelings. Ayan, so probably ano to, Taurus, baka parang feel ko dito galit ito eh. Baka there is hate, there is anger na maaaring mararamdaman ninyo or nararamdaman ninyo, no? Merong bugso ng damdamin, no, na napipick up ako dito. So as much as possible, kung kaya pa ninyo itong iwasan ninyo because this is not healthy for you. This is not healthy for anyone. Hindi ito makakabuti para sa iyo. Kasi kapag sumabog ka, mag-outburst ka, ikaw lang din naman ito ang malulungkot in the end. Unang-una, may stress ka. Sakit ulo mo, sakit ang kung anong parte ng katawan mo. Ikalawa, sa mga sasabihin mo, kasi kapag galit tayo, diba, kung ano na nasasabi natin, na maaaring makakasakit ng ibang damdamin ng iba. So, you will be sorry after that. 'Di ba? Kaya as much as possible, no? Iwasan natin. Kung alam ninyong ang sitwasyon ay kakagalit ninyo, time out ka na. Mag-time out ka na. Iwasan mo na dumating ka sa puntong mag-outburst ka. Okay? We have the healing heart. There's love, acceptance, and romance. So, pwedeng nag-heal na kayo. Siguro nanggaling kayo sa isang failed relationship or nagkaroon kayo ng hiwalayan in the past, nagkaaway kayo ng inyong person. So, maybe ganun ang ganap dito for some of you. No? This is about love relationship na nagkaroon ng lamat siguro. Or maybe nagkaroon ng hiwalayan. Yung ganun. And now, maganda kasi parang nag-heal na kayo or maybe you are totally healed na. No? Kaya ano na kayo, accepted nyo na. You've learned to accept the situation na pinagdaanan ninyo. No? So, probably meron na din ditong forgiveness. You know? Meron ng pagpapatawad dito. Kaya, kumbaga, you are already healing. No? Or, papunta ka na sa pagtatapos ng proseso, no, of healing. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Lost but never alone. Ayan. So, parang siguro maybe you are feeling lost sa inyong sitwasyon. Kasi medyo magulo. Siguro, no? Naguguluhan kayo sa sitwasyon. There is indecisiveness. You're in the fork in the road. No? Yung parang maybe there are things na hindi niyo talaga naiintindihan. Kaya parang you are lost in the situation, no? Pero at least hindi din kayo nag-iisa. Hindi naman kayo nag-iisa. Meron naman kayong karamay, meron naman tumutulong sa iyo na siguro umaagapay sa iyo, no? Maaring nandiyan nakatawag dito, dinadamayan ka sa inyong pinagdadaanan, no? But ang naririnig ko rito, parang kung sino man yung nakakasama ninyo, parang nandiyan lang siya sa inyong tabi talaga para damayan ka. Hindi para bigyan ka ng advice or hindi para pangunahan ka. Yung gano'n, yung talagang support lang siya, no? Yun ang napipick up ko dito. So, what else? We have endurance is the key to success. Isa sa mga key, no? Patungo sa pagtatagumpay is yung kalakasan ninyo, yung endurance ninyo. Kasi, di ba nga, kung maganda naman ang diskarte ninyo, 'di ba? You have the resources, maganda ang plano, magandang idea. Pero kung yung katawan naman ninyo down, may sakit, may nararamdamang hindi maganda, may discomfort, hindi nyo rin naman magagawa, 'di ba? Yung mga dapat ninyong gawin. Hindi rin naman ninyo ma-perform ang mga bagay na dapat ninyong gawin para kayo magtagumpay, hindi ba? Kaya ano 'yun? Sama-sama. Kailangang magandang plano, kailangan pagsikapan, pagtrabahuan, perseverance, and also endurance, good health. You need to be in good shape at all times. So what else? It is time to move forward. Okay? Move forward. Hindi pwedeng may stuck ka na lang, no? Sa galit, hindi pwedeng may stuck ka na lang sa fear, hindi pwedeng may stuck ka na lang sa
pagkaburyo, 'di ba? Sayang ng oras, sayang ng mga pagkakataon na maaaring binibigay na sa inyo ng universe, 'di ba? Kaya sa ngayon, with the enlightenment energy, 'di ba? Ang daming gabay na binibigay sa iyo ng universe, look into them para maintindihan mo and move forward. Okay? It's about time na to move on and move forward with your life. Okay? Panahon na para mag-strive harder. It's about time na para magsikap na kayo, para makarating na kayo sa goals ninyo, para marating na ninyo or makamit nyo na yung mga dreams ninyo. Kasi if there is no action, diba, walang mangyayari. If you are not going to move forward, edi wala. May stuck ka lang dyan sa kung nasaan ka sa ngayon. So, it's about time na to take action. Okay? What else? We have your life plan is unfolding as it should. Okay? So, maganda. Para sa iba sa inyo, Taurus, kung ano yung plinano ng universe para sa iyo, no? Yun ang nangyayari na. Yun na ang nagmamanifest sa buhay ninyo. So, which is good. Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.